kwentong ito ay binahagi sa atin ni Renz at isasalaysay ko naman mula sa kanyang point of view. Ako nga pala si Renz, isang computer engineer mula sa Laguna. At ang isishare ko sa inyo ngayon ay isa sa napakaraming pangyayari sa dati naming tirahan sa Quezon City. Tanda ko ay elementary pa ako noon, around 2005 to 2008, basta mid to late 2000s. Konting detalye lang, nakatira kami sa apartment na hanggang second floor. Sa taas ang mga kwarto at sa first floor naman ang salas at ang kusina sa bandang dulo ng first floor. Ang salas namin ay extended dahil may bakante pang space sa unahan ng bahay. Kaya naisipan magtayo ng maliit na computer shop ng mga uncle ko para na rin meron kaming extra income. Katabi naman ng main door namin ay isang bintana na gawa sa jalousie na nasa likod naman ng isang sofa. Bali kapag pumasok ka ng bahay ay yun agad ang makikita mo sa gilid mo. Balik sa kwento. Ang ibabahagi ko ngayon ay karanasan ng noon ay girlfriend ng uncle ko na tawagin na lang natin Jane. At ang uncle ko naman na kapatid ng mama ko ay itago na lang natin sa pangalang Uncle Denden. Isang madaling araw, naghahanda si Ate Jane ng almusal ni Uncle sa kusina. Habang si Uncle Denden naman ay mahimbing na natutulog sa sopa. Sa kalagitnaan ng pag-aasikaso niya ay hindi sinasadyang napasulyap siya sa bintana sa salas. Siya naman ay nanigas at napatigil sa kanyang ginagawa nang nakita niya ang isang itim na figura na nakatayo sa labas mismo ng nasabing bintana. Tila napatulala lang siya sa nasabing nilalang dahil sa hindi malamang dahilan ay hindi niya maalis ang tingin niya rito. Takot na takot man ay wala siyang magawa. Hindi siya makakilos. Hanggang sa may narinig na lang siya na isang malakas na hagok o hilik. Hagok ito ni Uncle Denden na mahimbing pa rin ang tulog sa sofa. Dahil dito ay nakabalik si Ate Jane sa kanyang ulirat. At saka lang niya na malayang malapit na pala siya sa main door at muntika na niyang pagbuksan ang nilalang sa labas. Mabilis naman siyang tumakbo paakyat ng hagdan para gisingin ang mga natutulog sa taas upang sabihin ang kanyang mga nakita. Agad namang kaming nagising nila mama at ang grandparents ko na nasa kabilang kwarto lang dahil sa lakas ng katok sa pinto. Pahagulgul naman na nagkwento si Ate Jane sa amin ng deskripsyon ng nilalang na nakita niya sa labas. Ayon sa kanya, ang kalahati daw ng mukha nito ay mukha ng isang normal na bata, habang ang kabila naman ay purong kadiliman lang. At nanglilisik ang mga mata nito. Sa ngayon ay wala na kaming communication kay Ate Jane at lalong wala kaming ideya kung anong pwedeng mangyari sa kanya kung hindi niya narinig ang hagok ni Uncle.